Yahweh ang lahat ng ipinangako niya sa sambayanang Israel. Pag-usapan po natin, ang topic ay hindi siya nagkulang. Amen. Sabay-sabay natin sabihin, nakakaturo sa langit, hindi siya nagkulang. Panginoon, salamat Panginoon sapagkat ang aming Diyos na kinikilala at sinasamba, pinaglilingkuran ng Diyos na hindi kailanman nagkulang sa amin. Salamat Panginoon sapagkat sa araw-araw ng aming buhay, nararanasan namin ang iyong katapatan. Nandun lagi ang iyong kalakasan sa amin. Nandun lagi ang iyong biyaya, pag-ibig, pagmamahal. Salamat Panginoon, maging sa church na ito. Salamat sapagkat kailanman tahasan naming sasabihin, hindi ka nagkulang. Salamat po, pagpalaan mo kami ng iyong salita. Pangunahan mo po kami patuloy hanggang matapos ang gawain ito in Jesus' mighty name. Amen and amen. Sige po, malakas sa palakpak sa Panginoon. Pakisabi mo sa kanan kaliwa mo, hindi siya nagkulang. Tayo pong lahat ay makakaupo. Bago po natin pagpatuloy ito, gusto ko munang bumati sa bawat isa ng isang pinagpalang umaga, isang pinagpalang araw ng pagsamba muli sa Panginoon. Amen. Bagamat nakakapanibago ang ating lugar, nasa adjustment pa po tayo. Pero naniniwala po tayo na ang ating templong ito ay paganda ng paganda. Amen. Hindi po magtatagal, tayo ay lalamig muli. Hindi na tayo magpapaypay. Amen. At siyempre, ating din pong binabati ang ating minamahal at ginagalang na Bishop Mami Meto Sena Ramos nandun ngayon sa Amerika. Ipag-pray natin dahil ang dami po niyang schedule. No, meron pong time na she will going to preach 3 times in a Sunday service. So, kailangan niyan, panalangin natin na hindi naman po bata ng ating Bishop Mami. Amen. At ganun din po, binabati natin lahat na nanonood sa atin through online. Kung ikaw hindi pa nakakabalik ng church, kapatid, siguro ito na yung time, level 1 na. No, kailangan tayo magsama-sama sa pagsamba sa ating Panginoon. Ating po muling balikan, sabi ng Bible, Joshua chapter 21, verse 45, at pinapaalala sa atin ng Panginoon, tinupad ni Yahweh ang lahat ng ipinangako niya sa sambayanang Israel. Hindi siya nagkulang. Minsan, pag may mga pagkakataon sa ating buhay, totoo naman na we feel sometimes na God has failed us. Di ba? Minsan nararamdaman natin na, Lord, nabigo ako sa iyo. Maaari sa mamagitan ng umaasa kang pagagalingin ang mahal sa buhay, pero imbis na gumaling, parang lalong lumulubha hanggang sa ikinuha na ng Panginoon. Minsan may mga ganung pangyayari, tama ba? Yung pinagpe-pray mo na, Lord, itong aming negosyo, Panginoon, grabe ang pag-ipon ko rito para mangyari lamang. Tapos, nung sinimulan mo, maganda naman nung una, tapos bandang huli, nalugi ka, at yung inipon mo ay naubos. Parang pakiramdam mo, yung God has failed you. Di ba may mga ganun pagkakataon? No? May mga pagkakataon na yung inaasahan mo kay Lord, at lahat naman tayo may inaasahan sa Panginoon, ay para bagang nabigo tayo doon sa inaasahan natin kay Lord. Maging JTG Church, inaasahan natin, mapapasa atin yung building na yun, bagamat hindi pa po tapos ang kaso. Pero ito tayo ngayon, nagsisimula tayo uli na pag-renovate sa bago nating tahanan. Para kung titignan natin, God has failed us. May mga ganun talagang time. Tayo mismo, mga tao, may mga pagkakataon na tinatanong natin si Lord, Lord, alam mo ba ito? Lord, pinayagan mo ba ito? Lord, nasan ka sa mga bagay na nangyayari sa akin? Pero gusto ko pong ipaalala sa bawat isa, may lamang po itong message na ito because I want everybody hanggang mamaya tayo ay mag-worship sa tapat na Diyos. Amen? That the God who never fails. Sabi mo sa katabi mo, the God who never fails. Pag-usapan po natin ngayon ang isang Diyos na kailanman ay hindi bumibigo. Sabi mo sa katabi mo, ang Diyos natin ay hindi bumibigo. Numbers chapter 23 verse 19. Numbers 23 verse 19. God is not man that he should lie, or a son of man that he should change his mind. Has he said and will not do it? Or he has spoken and will he not fulfill it?
Ang Diyos ay hindi tulad ng tao na siya'y magsisinungaling. Sa tao, lagi natin sinasabi, 10 pangako, 11 hindi totoo. Sumosobra pa. Tama? Di ba tayo mismo, nangangako tayo pero hindi naman natin tinutupad. Naranasan din natin ang pangako ng tao sa atin. Hindi tayo, di ba? Nabigo tayo sa kanila. Sabi sa'yo, mamahalin kita hanggang wakas. Ikaw lang ang mag-isa sa akin. Yung pala, 3 kayong pinangakuan. Nabigo tayo sa tao. Tama ba? Kahit anong sabihin ng tao sa atin, totoo lang, nabibigo tayo sa tao. Minsan kinausap mo ang aking anak, sabi ko, si Gail yung aking panganay, sabi ko, nag-uusap kami kasi about yung future nila, no? At nag-worry siya na baka ako ay, nandun kami minsan sa pag-uusap na baka as early makuha na ako ni Lord at lumaki silang walang tatay. Nag-uusap kami ganun ng aking anak. Minsan nakakalungkot yung ganung pag-uusap, di ba? Pero sabi ko sa kanya, pinangako ko, kasi yun ang aking faith, yun ang aking declaration. Sabi ko, anak, ito pangako ko sa'yo. Hindi ako kukunin ni Lord. Ito ang faith ko, na hindi ko makikita ang aking mga apo sa inyong 3, sa aking mga anak. Pero biglang nagsalita si Lord sa akin, sa puso ko. Sabi ni Lord, paano anak kung hindi mangyari yan? Kasi tao ka eh. Hindi mo hawak ang buhay mo. Biglang napag-isip ako, pero sinabi ko sa aking anak, pero alam mo anak, ano man ang mangyari, tatandaan mo ha, may Diyos tayo. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Nandyan siya lagi sa'yo. Kasi ang tao sabi rito, God is not a man that he should lie, or a son of man that he should change his mind. Kasi ganyan ang tao. Ang tao pabago-bago ng isip. Ang tao mangangako ngayon, bukas magbabago na. Totoo ba? Sino rito naranasan niyang nabigo siya sa pangako ng tao? Totoo naman. Di ba? Nangako kayo sa harapan ng dambana nung kayo ikinasal. Di ba? Till death do us part. Eh di pa nga patay, iniwan mo na eh. Nasaktan ka. Nabigo ka. Noong una, nung nililigawan ka, grabe ang mga pangakong binitawan sa'yo. Ibibigay ko ang bituin, ang buwan, sa lahat ng simbahan, pakakasalang kita. Naalala mo ba yon? Nung nag-uusap kayo sa telepono, halos ayaw kayo magbabaan ng phone. Alas 3 na, baba mo na, hindi, mauna ka na. O sige, bibilang ko ng 1, 2, 3 ha. 1, sabay tayo ha. 2, 3. Hello, nandiyan ka pa ba ha? Di ba? Naranasan niyo ba yun? Pero pagkatapos lamang na ikay may pakasal, nagkaroon na ng anak, yung pangakong yun, wala na. Nabigo tayo sa tao sapagkat ang tao ay nagsisinungaling, ang tao ay nagbabago ng isip, pero ang Diyos natin ay hindi tulad ng tao. Ang Diyos natin hindi makapagsisinungaling. Ang Diyos natin hindi nagbabago ng kanyang isip. Siya yung Alpha at ang Omega, ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman, ang Diyos na hindi nagbabago. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag kang mawawalan ng tiwala sa Panginoon. Ano man ang iyong pinagdadaanan, kapatid, ano man ang hinaharap mong pagsubok at suliranin, lagi kang tumingala sa Diyos na kailan may hindi nagkulang sa atin. Amen ba? O pag tumingin ka sa tao, manghihina ka. Pag tumingin ka sa pangako ng tao, magwo-worry ka. Pag tumingin ka sa nangyayari sa iyong kapaligiran, matatakot ka. Pero lagi kang tumingala sa langit. Lagi mong alalahanin ng Diyos na nangako sa atin ay Diyos na tapat. Kaya JTG Church, mga kapatid ko sa simbahan ito, ang Diyos natin ay tapat. Ano man ang ating pinagdadaanan, ano man ang mga nangyayari sa atin, ang nangakong Diyos sa atin ay tapat na Panginoon. God Himself stands over and watches over His Word, making sure it is fulfilled. Ang Diyos mismo natin ay nagbabantay sa Kanyang mga pangakong maganap at mangyari sa atin. Alam niyo po ba, tingay lahat sa akin, mas excited pa si Lord na makita niyang mangyari at maganap ang pangako niya sa iyo kaysa ikaw na excited. Naintindihan niyo yun? Sabi mo nga sa katabi mo, mas excited pa si Lord sa iyo.
Mas excited pa siya na yung sinabi niya sa'yo ay makita niyang mangyari. Kasi ang Diyos natin, tatayuan niya ang kanyang sinabi. Siya ay bound na kanyang salita. Pag sinabi ng Diyos, hindi pwedeng hindi mangyari sapagkat siya'y Diyos na tapat. At kailanman hindi siya nagkulang sa atin. Tayo nagkukulang, tayo nabibigo, tayo nagsisinungaling. Pero ang Diyos, kailanman hindi niya tayo bibiguin. Amen. Jeremiah chapter 1 verse 12, you have observed correctly, said the Lord, for I am watching over my word to accomplish it. Nabasa niyo ba yun? Sabi ng Panginoon, for I am watching over my word to accomplish it. Tinitignan ng Diyos, pag sinabi niya, tinitignan niya, mangyayari ba? Paano na mangyayari? Excited siya, alam niya mangyayari. Pero tayo, kailangan umasa sa pinangako ng Diyos. Isaiah chapter 40 verse 8, the grass withers, the flowers fades, but the word of our God will stand forever. Ang damoy malalanta, ang bulaklak ay malalagas, ngunit ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Malalanta ang mga bulaklak, ang mga damo ay masisira, malalanta lahat ng yan, lilipas ang buong sanlibutan. Pero ang pangako ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Matthew chapter 5 verse 18, for assuredly I say to you, till heaven and earth pass away, one jot or one title will by no means pass from the law till all is fulfilled. Kahit isang tuldok, uwit sa mga pangako ng Diyos, tiyak na mangyayari. Lilipas ang lahat, magbabago ang lahat. Pero ang pangako ng Diyos na kanyang sinabi, mangyayari at magaganap. Ngayon, ano naman sa atin? Dito sa sinasabi natin ito. Pagkatiwalahan mo pangako ng Diyos. Asahan mo ang pangako ng Diyos. O minsan, mas excited ka pa sa sinabi ng tao, mas sinisigawan pa natin at pinapanapakan ng mga pinapangako ng mga politiko ngayon. Di ba? Tinitingnan natin kung sino mas magandang kumangako. Pero alam nyo ba sa mga politiko, alam naman natin. Di ba? Eleksyon na naman, punong-puno na naman ng pangako ang mga politiko. Ilan ba dyan ang nagkatotoo? 6 na buwan lang, mawawala na ang korupsyon. 6 na buwan lang, lahat ng adik, tatanggalin ko. Di ba? Totoo naman, di ba? Hindi tayo against sa gobyerno, pero pinapakita lamang ang tao ay hindi natin maasahan. Tayo man, ilang beses kang nangako sa Diyos, Lord, maglilingkod ako sa iyo. Ibibigay ko ng buhay ko sa iyo. Iyak ka pa ng iyak, nanginginig ka pa nga eh. Naalala mo ba yun? Nangisay ka pa, ano ka pa, na-sling ka pa. Paglabas mo lang. Totoo ba? Ako ba yung nagsisinungaling o totoo? Marami sa atin, binigo natin ng Diyos. Binigo natin ng Diyos sa mga pangako natin sa Kanya. Ikaw lamang aking maglilingkuran. Ikaw lamang aking sasabay, hindi kita ipagpapalit. Inalukan ka lang na magandang sweldo eh. Kahit alam mong against sa faith mo, against sa conviction mo, tama? Nakalimutan mo na agad ang pangako ng Panginoon. Pero sabi mo sa katan mo, good news. Hindi tayo tulad ng ating Diyos. Ang tao ay nagkukulang, pero kailanman ang ating Diyos ay mananatiling tapat. Pwede ba sabay-sabay natin basahin yan? 1, 2, 3, go! Ang tao ay nagkukulang, pero kailanman ang ating Diyos ay mananatiling tapat. Ito napakagandang pangako ng Diyos. Nung binabasa ko ito kaninang umaga, talagang na ano yung heart ko. Sabi ni Apostol Pablo sa Romans chapter 3, verse 3 to 4. Ano nga kung hindi naging tapat ang ilan sa kanila?
at tinutukoy dito ni Pablo ay mga taga-Israel, mga Israelita. Ang ibig kayang sabihin yun ay hindi na rin tapat ang Diyos. Hindi ang Diyos ay tapat at totoo kahit na, ano sabi doon? Sinungaling pa ang lahat ng tao. Ano kayo na sasabihin dito? Sabi, hindi naging tapat ang ilan sa kanila. Ibig bang sabihin nun, ang Diyos ay hindi na rin magiging tapat? Ang tinutukoy dito ni Pablo ay mga Israelita na kung saan nakaranas ng grabing himala ng Diyos. Nakaranas ng grabing ginawa ng Panginoon sa kanila. Hindi sila naging tapat. Makatapos namang silang iahon ng Diyos mula sa pagkalibing sa Ehipto for 400 years. Naranasan nilang grabing himala. Nakita nila kung paano kumilos ang Diyos sa kanilang buhay. Imagine, sa panahon na nung sila inaalis ng Panginoon sa Ehipto, ang buong bayang Ehipto ay may salot. Tulad ng ang daming langaw. Sa buong Ehipto, tinakpan ng langaw ang buong lupain ng Ehipto. Pero sabi ng Bible, doon sa lupain ng Israel, kahit isang langaw wala. Di ba grabe si Lord? Puno-puno ng palaka ang buong Ehipto. Nabasa niyo yung kwento, di ba? Pero kahit isang palaka, wala sa Ehipto. Nagkasakit ang lahat. Ang mga Egyptian, nakabukol-bukol sila, nagkaroon sila mga pigsa mula ulo hanggang paa. Pero doon sa bayang Israel, kahit isa walang pigsa. Hello? Naging tapat ang Diyos sa kanila. Namatay ang mga panghanay ng mga taga-Egyptian. Pero kahit isa, wala, kahit hayop walang namatay sa bayang Israel. Pero ano sabi? Hindi pa rin naging tapat ang mga taga-Israelita sa Diyos. Ibig sabihin ba noon dahil hindi naging tapat ang mga taga-Israelita, ang Diyos hindi na rin magiging tapat? So I just want to encourage you, tayo nagkukulang. Tayo nagkakamali. Ilang pangako na sinabi natin sa Diyos ay hindi natin natupad. Dahil tao tayo. Pero ang Diyos, kahit hindi tayo naging tapat, ay mananatiling tapat. Bakit? He is bound of His word. Siya ay nakatali sa kanyang mga salita. Hello? Anong ginawa ng mga taga-Israelita? Paglabas pa lamang, next picture, paglabas pa lamang nilang Ehipto, nagtayo agad sila sa ibang Diyos. Sumamba sila sa larawang sa gintong ginawa nila ano ba yan? Rebulto? Ano yan? Ano na yan? Parang, guya. Di ba? Gumawa sila ng guya, ng ginto. Lagi nilang inaaway ang mga lingkod ng Diyos. Lagi silang nagduduna, dinala mo ba kami rito para mamatay? Moses, wala namang paglilibingan sa Ehipto. At dito kami ililibing sa ilang. Puro sila reklamo. Diba? Ganyan din ang tao. Sa kabila ng maraming karanasan natin sa Diyos, bilangin mo nga napakadami. Dumaan ang pandemic. Ilan sa inyo rito, buhay pa hanggang ngayon? Di ba? Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, katokin mo nga yung katabi mo. Sabi mo, buhay ka pa. Di ba nanatiling tapat ang Diyos sa atin? Paulit-ulit silang nagreklamo, paulit-ulit silang nagbabago ng kanilang puso sa Diyos. Pero sabi ng Panginoon, ibig bang sabihin kung sila'y hindi naging tapat, ako'y hindi na rin magiging tapat? Hindi. Sapagat ang Diyos ay tapat at totoo at kahit kailan may hindi makapagsisinungaling. Kahit lahat ng tao nagsinungaling na, pero ang ating Diyos, pwede mapalapakan natin ng Diyos na tapat, na kailan may hindi nagkulang sa atin. Na pag sinabing ang Diyos ay tapat, babala po, listen to me, dalawang bagay po yan. Oo, na-excite tayo sa pangako ng Diyos, natuto pa rin niya mabubuting bagay. Pero sa kabilang banda, makita mo rin, babala, sabi mo sa katabi mo, babala, maging sa kanyang mga sinabi, na kapag hindi mo sinunod, at hindi mo ginawa, tapat din siyang gagawin yun. Yung consequence ng yung disobedience. Tapat siya eh. Kahit mahal ka niya. Pero dahil nagsalita siya,
na anak, kapag ginawa mo yan, ito mangyayari sa iyo. Now, he is bound in that word. Anong sabi ng Bible? Mga Bilang 14 verse 11, tinanong ni Yahweh kay Moses, hanggang kailan ako hahamakin ng mga taong ito? Kailan pa sila maniniwala sa akin? Samantalang nasaksihan naman nilang lahat ang manghimalang ginawa ko para sa kanila. Hanggang kailan niyo hahamakin si Yahweh, sabi ng Bible. Nasaksihan niyo lahat ng manghimala. Nakita nila, sa gitna ng ilang lumalakad sila, ang tindi ng araw. Pero sila lumalakad na mayroong haliging apoy na sumusunod sa kanila. Kung nasan yung araw, doon na tumatapik yung tumatabing yung ulap na yun para hindi sila maarawan. Para yung mga gluta tayo na kinalagay nila sa katawan nila, hindi masayang. Grabe si Lord. Sa gitna ng dilim ng ilang, may haliging apoy na nangunguna sa kanila para hindi makita nila kanilang nilalakaran. Na hindi sila matuklaw ng mga alakdan, ng mga ahas doon sa ilang. Grabing himala ginawa ng Diyos sa kanila. Mapait na tubig, ginagisan lamang ng piranggot na kahoy ni Moses, naging matamis na, naging iced tea. Yung iniinom nila. Nagreklamo sila. Nagugutom kami, lagi na lang bang ang kakainin namin ay mana? Kasi pinulan sila ng mana eh. Baked from heaven. Grabe si Lord. Sa umaga, uulan na ng tinapay sa kanilang lugar. Grabe. Baked from heaven. Tapos nagreklamo pa rin sila. Puro na lang mana, puro na lang tinapay mula sa langit. Grabe, no? Anong ginawa ng Diyos? Nagpadala ng mga ibon para hulihin nila, para may karni silang kakainin. Grabing himala. Mula sa bato, pinukpok lang ni Moses, nagre-reklamo sila, uhaw na sila. Pinukpok lang ni Moses, lumabas, bottomless iced tea, bottomless Mountain Dew. Grabe. Nagreklamo na naman sila, naghalit si Moses, pinukpok na naman niya, ayaw. Pangalawang beses, pinukpok na naman niya, 2 beses. Lumabas na naman, bottomless. Pero naghalit na ang Diyos kay Moses. Ba't 2 beses mo pinukpok? Makukulit itong mga Israelita. Hello? Nakita nila, nasaksihan nila. Di ba? Sabi mo sa katabi mo, parang tayo rin. Nakita mo, araw-araw ang biyaya ng Diyos sa buhay mo. Pinakakain ka ng Panginoon kahit wala kang ang trabaho. Hello? Binibihisan ka ng Panginoon. Hello? Hindi nakukulang ang Diyos sa'yo. Ginigising ka niya araw-araw. Pero ang kapal ng mukha mong magreklamo pa sa Diyos. Ang kapal pa ng mukha mong lumayo ang puso mo sa Kanya. Na para bang nagkukulang ang Diyos sa'yo, nagtatanong ka, Lord, nasan ka ba sa mga bagay na ito? Kailan ba nagkulang ang Diyos sa'yo? Sabi mo sa katabi mo, huwag makapal ang mukha. Ang kapal-kapal ng mukha mo sa Diyos, makuha mo pang magtanong sa Kanya, makuha mo pang magrebelde sa Diyos, makuha mo pang i-disobey ang Panginoon, kailan ba siya nagkulang sa'yo? Pero dito nagalit si Yahweh. Sabi niya, hanggang kailan ko pagtitiisan itong mga Israelita ang kukulit? Dahil tapat nga ang Diyos, anong sinabi niya? Verse 20-21, sinabi ni Yahweh, dahil sa panalangin mo, pinapatawad ko na sila. Naghahalit kasi si Yahweh, pero namagitan si Moses. Si Moses is the picture of our Lord Jesus Christ. Na siya ang namagitan ngayon sa atin sa Ama. Namagitan si Moses. At ang sabi rito, dahil sa iyo, pinatawad ko na sila, ngunit ito ang tandaan mo. Ito na yung pangako ko. Tapat ang Diyos dito Hanggang ako'y buhay at nalulukuban ng aking kalwalhatian ng buong mundo, isa man sa nakakita ng himalang ginawa ko, ay hindi makapapasok sa lupaing ipinangako ko sa inyong mga ninuno. Paulit-ulit nila akong sinusubok at hindi nila ako sinusunod. Now listen, tapat ang Diyos Kahit maging sa mga bagay na consequence sa atin.
Dahil sinabi niya, bound siya doon sa kanyang salita. Ano nangyari? Sinabi niya maliban kay Joshua at kay Caleb lamang. Ano nangyari? Namatay ang lahat ng mga nakakita ng himala ng Diyos na nasaksihan nilang ginawa sa Ehipto hanggang sa ilang. Pero kahit isa, maliban kay Joshua at Caleb. Hello? Kasi sinabi niya eh. Kaya pag sinabi sa iyo ng Diyos, anak, pag hindi mo ininto yan, anak, kapag hindi ka tumigil sa bagay na yan, tapat ang Diyos doon. Huwag ka lang magalak na, Lord, tapat ka. Lagi mo kung pagpapalain, palalakasin. Pero kapatid, dapat mo rin malaman na may consequence sa ating disobedience. At siya'y tapat doon. Doon sa consequence na yun. Hello? Kailangan kasi natin mabalas yung katapatan ng Diyos eh. Hindi mo pwede sabihin, Lord, akala ko matapat ka, bakit pinararanas mo sa akin ito? Hindi siya nagkulang, kapatid. Pinapaalalahan ng kanyang langgi. Nandiyan ang banal na espiritu. Nandiyan ang kanyang church. Nandiyan ang kanyang mga lingkod. Nandiyan ang iyong konsensya sa iyong puso. Ang banal na espiritu nangungusap eh. Tama ba? Kailan nagkulang si Lord na nagpapaalala sa iyo? May mga pagkakataon nga, papunta ka pa lang sa kasalanan. Naranasan niyo ba yon? Papunta ka pa lang sa kasalanan, biglang may tibok sa puso mo agad. Anak! Anak! Hello? Naranasan niyo ba yun? Papunta ka pa lang doon sa alam mong hindi tama. Biglang may gagamitin, may magiring sa phone mo. Hello? Biglang may tumatawag isang kapatiran. O mahal mo sa buhay. Biglang out of nowhere, biglang tumawag. At biglang mo naalala, ay, Kristiyano pala ako, ba't ako pupunta doon? Tama? Kasi hindi nagkulang ang Diyos. Sabi mo rin sa katabi mo, tikuhin mo ng malakas, hindi siya nagkulang. Pinapaalalahanan niya lagi tayo. Pero kung tayo patuloy na magdidisobey, patuloy na lalayo, susubukan natin ang katapatan ng Panginoon, kapatid. Oo, tapat siya. Maging doon sa sinabi niya na consequence sa ating paglayo at pag-disobey sa Panginoon. Ano sabi doon sa ating binasa kanina, Joshua 21 verse 45, tinupad ni Yahweh ang lahat ng ipinangako niya sa sambayan ng Israel. This time, mamamatay na si Joshua. Dito sinasabi na ni Joshua, me and my household, we will serve the Lord. Pero pinapaalala niya sa Israelites, huwag kayo lalayo sa Diyos. Huwag kayo magbabago ng pagsamba. Isa lang ang dapat yung sambahin. Isa lang ang dapat yung paglingkuran. Kasi bakit tinupad ni Yahweh ang lahat ng ipinangako niya? JTG Church, tinupad ng Diyos ang lahat ng bagay. Oo, may pinagdaanan tayo. May mga bagay na parang kung titignan natin, Lord, nasan ka ba sa bagay na ito? Panginoon, ba't mo inalaw ito? Pero tinupad ni Lord ang lahat ng bagay. Tama ba? 10 taon tayo nandoon, hindi tayo pinabayaan ng Panginoon doon sa nating lugar. Ngayon, kung ilang taon man tayo mananatili sa lugar na ito, mananatili pa rin tapat, mananatili pa rin ang Diyos natin ay punong-puno ng katapatan, pag-ibig sa ating mga buhay. Pwede ba palapakan natin ang Diyos na malakas? Come on, church! Hallelujah! 2 Timothy chapter 2, verse 13. Kung tayo may hindi tapat, siya'y nananatiling tapat pa rin. Sapagkat hindi niya maaaring itakwil ang kanyang sarili. Hindi pala nakabase ang katapatan niya sa iyo. Hello? Hindi nakabase sa iyo. Hindi ka maging tapat. Tapat siya kasi bakit? Yun siya eh. Yun ang kanyang character, yun ang kanyang nature. That God is faithful. Kaya ang puntong hindi siya nagkulang, kasi tapat siya eh. Diba? Pinakakain ka niya. Hello? Sabi nga ng Bible, pinahamog niya sa umaga, maging sa masama at mabuti. Binibigyan niya ng biyaya ang lahat ng tao. Kahit ang lahat ng tao ay nagiging masama. Pero ang Diyos bound sa kanyang salita. Kaya hindi nakabase sa atin. Ilang beses ka na nag-disobey. Ilang beses mo nang hindi binigay ang tithes and offering mo. Pinagkulang ka ba ng Panginoon? Pero hindi porkit ang Diyos ay tapat at hindi nakabase sa iyo ang kanyang katapatan,
Lagi mo na lang susubukan ang katapatan ni Lord. Kasi tulad ng Israelites, sabi ng Panginoon, hanggang kailan ko pagtitisan ito mga ito? Patuloy nila akong sinusubok. Patuloy nila akong dinidisobey. Patuloy nilang hinahamon ang aking katapatan. Kanya kayo? Hello? Magbubunga kasi yung ating pagdidisobey kay Lord. Amen ba? Kung tayo may hindi tapat, siya'y mananatiling tapat sapagkat hindi niya maaaring takwil ang kanyang sarili. Alam niyo si Abraham, isa sa mga fathers of faith, no? Ang ama ng pananampalataya, kung saan ay talagang sinubukan siya ng Diyos, siya'y nanatiling tapat kay Lord, at ang Diyos naman ay naging tapat sa kanya. Ano sabi ng Romans chapter 4 verse 18 to 22? Kahit wala ng pag-asang magkaanak, nanali pa rin si Abraham na siya'y magiging ama ng maraming bansa. Ayon sa sinabi sa kanya, sindami ng mga bituin ng iyong magiging lahi. Hindi nang hina ang kanyang pananampalataya kahit ugod-ugod na siya. Palibhasa isang daang taon na siya noon at ang kanyang ang asawa namang si Sarah ay baog. Verse 20, hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos. Kaya kapatid, huwag ka mag-alinlangan. Kasi tapat naman ng Diyos eh. Paggising mo ng umaga, mapuno ka agad ng pag-asa sa pangako ng Diyos sa buhay mo. Kung sa kabila maraming problema tayong dinadanas, lagi ka lang tumingin sa Diyos na siya'y tapat. Hindi siya nag-alilangan sa pangako ng Diyos. Sa halip, lalo siyang tumibay sa kanyang pananampalataya at nagpurig sa Diyos. Lubos siyang naniwala na tutuparin ng Diyos ang ipinangako nito. Di ba ginawa ni Abraham? Lord, alam kong tapat ka, alam kong sinabi mo mangyayari, pero 100 taon na siya, hindi pa nangyayari. Napanghinaan ba siya ng loob? Hindi. May pagkakataon, gumawa siya ng kanyang sariling diskarte. Di ba? Sabi ni Sarah, parang baog ako baka yung pangako ng Diyos, hindi naman sila nakanilangan eh. Pero iniisip niya, anong kapamaraan na gagawin ni Lord? Sabi ni Sarah, baka itong si Hagar, yung aking alipin, ang gamitin para magkaanak ka. At ituturing ko na lang anak, yung maging anak mo sa kanya. Pero hindi nagduda si Abraham. Gumawa siya ng sariling kapamaraanan, pero labas sa kalooban ng Diyos. Nanya kayo? Pero hindi siya nagduda, hindi mangyayari. Minsan ganun tayo eh. Gumagawa tayong sariling kapamaraanan natin para mangyari yung ipinangako ng Diyos, pero labas sa kalooban ni Lord. Naintindihan nyo? Ulitin ko, gumagawa tayo minsan ng diskarte sa ating buhay na labas naman sa kalooban ni Lord. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag kang gagawa, kapatid, nang labas sa kalooban ni Lord. Amen ba? Huwag kang gagawa ng sarili mong diskarte, ng sarili mong kaisipan. Hindi naman nagkulang si Lord eh. At sabi niya, pagmamasdan ko ang aking salita na mangyayari. Ano sabi niya sa verse 21? Lubos siyang naniwala, natuto pa rin ng Diyos ang ipinangako nito. Kaya dahil sa kanyang pananampalataya, siya'y itinuring ng Diyos bilang isang taong matuwid. Because of his faith, Abraham was considered justified. Pinawalang sala siya. Bakit? Nanatili siyang naniniwala sa pinangako ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang mag-aalinlangan. We must absolutely trust God. Sabay-sabay nga natin sabihin, we must absolutely trust God. Ano man ang ating pinagdadaanan, mga kapatid, tayo hindi nagiging tapat. Tayo nagkukulang. Tayo nagkakamali. Amen ba? Pabago-bagong isip natin, pangako natin ngayon, paglipas lamang ng ilang panahon, nawawala. Pero di ba, napansin mo ba, hinihila ka muli ni Lord pabalik sa Kanya? Napansin mo ba, inabes ka ng lumayo. Inabes ka na nagkulang, pero nanatili pa rin tapat si Lord. Anong ginawa niya? Gumamit siya ng kapamaraanan, gumamit siya ng tao, para maibalik ka rito muli. Maibalik ka sa pagsamba, paglilingkod kay Lord. Hello? Sino rito nakaranas na siya ni-revive ni Lord? Ni-restore ni Lord? Amen? Kasi ganun ang Diyos natin eh. Hindi siya nagkulang. Pinakakain niya tayo. Binibihisan niya tayo.
Pinagagaling niya tayo sa ating mga sakit, karamdaman. Ano ngayon ang tanong ko sa inyo? At dito ako magtatapos. Tingkay na sa akin. Sabi ko sa inyo, may lang ito. Ano ngayon ang gagawin mo sa katapatan ng Diyos? Ano ngayon ang isusukli natin sa kanyang katapatan? Naalala ko po, ito yung aking turning point sa aking buhay. Bakit ako lubusang nagpastor? Merong time na gawain ng Panginoon sa church natin. I think nasa cinema pa po tayo noon sa Bali 2. Sino rito nakaabot doon sa church sa Bali 2? Taas ang kamay. Ayan, marami sa atin dito. Ang preacher, sabi niya, he's preaching about faithfulness to God. At ang sabi ng preacher, who among you here are faithful to God? Please raise your hand. At dahil that time, nagsisimula akong sumunod kay Lord. Sisimula akong magsaliksik ng kanyang kalooban sa buhay ko. Nagtaas ako ng kamay. But for the first time, narinig ko yung malinaw na tinig ng Diyos sa aking puso. Anak, hindi ka tapat sa akin, huwag kang magtaas ng kamay. Pero nakataas ang kamay ko. Pero sabi ko, Lord, anong gagawin? Nakataas ang kamay ko, nangangatwiran ako. Hindi ko alam kung si Lord ba yun o sarili ko. Sumunod na tanong ng preacher, sino sa inyo rito ang hindi tapat sa Diyos, itaas nyo yung kamay? Ang lakas ng conviction. Hindi ko alam kung ako ba yun, sarili ko lang, konsensya ko lang, o ang Diyos. Hindi ko alam, may bata pa ako nun eh. Sabi sa akin nila, anak, itaas mo yung kamay, hindi ka tapat sa akin. Nangatwiran ng isip ko, nagtaas na ako ng kamay, tapat ako. Diyan pa ako nakupo sa harapan, katabi ako ni Bishop Boy Ramos. Anak ako ni Bishop Ami. Ayoko magtaas ng kamay. Pero sabi sa akin nila, anak, hindi ka tapat sa akin, huwag kang magtaas huwag maitaas mo yung kamay. Pero sabi ko, Lord, nagtaas na ako ng kamay, natapat ako eh. Itataas yung kamay, hindi ako tapat. Baka naman sabihin, lahat ng tanong, tinataasan ko ng kamay. Dumating yung challenge. Ito si Lord, witness ng Panginoon. Nasa pulpito po ako. Hindi ako magsisinungaling sa inyo. Dumating yung challenge. At ang challenge ganito, sino sa inyo ang hindi tapat sa Diyos, lumapit sa harapan? Sino hindi tapat sa inyo? Lumapit sa Lord at ibigay yung buhay niyo kay Lord. Ang lakas yung conviction, nakatayo ko sa harapan. Sabi sa akin, lumapit ka, ibigay mo buhay mo sa akin, hindi ka tapat sa akin. Pero pinanindigan ko, nagtaas na ako ng kamay, tapat ako sa iyo, hindi ako lalapit. So sa tindi ng conviction, napaupo ako sa upuan. Umupo ako sa upuan. Parang kukaya-kuya ko, para sinasabi ko, kayo lang ang hindi tapat, lumapit kayo sa harapan. Habang nakaupo ko sa upuan, napalingon ako sa likuran. God is my witness, nandito ako sa inyong harapan. Paglingon ko sa harapan, bumukas yung pintuan ng sinima. Isang bata mula sa likod ang tumatakbo, kitang-kita kong tumatakbo at lumapit sa akin at umupo sa aking upuan. Sa lap ko. Umupo. Nakulat ako kasi itong batang to, hindi ko kilala. Sino ba itong batang to? Tumakbo mula sa likod, tumakbo papunta sa akin. At kinakalabit niya ako. At sabi niya sa akin, di ba mahal mo si Lord? Nagulat ako sa tanong niya, sino ba itong batang ito? At ang sabi niya sa akin, di ba mahal mo si Lord? Sabi ko, oo. Kinalabit na naman niya ako. Habang nakupo sa lap ko, di ba mahal mo si Lord? Sabi ko, oo. Eh bakit hindi ka lumapit sa harapan? Tumayo yung bata, tumakbo palayo. Nagko-compute ang isip ko. Kasi mapag-isip ko ako, mag-iisip ko ng mga katwiran, ng mga nangyayari. Sabi ko, ano nangyayari? May kausap lang ako. Pinalapit ako sa harapan. Ba't may batang, ano nangyayari? At na-conclude ko, kinakausap ako ng Diyos. Gusto niya akong maging tapat. Alam niyo po ang ginawa ko? Hindi na ako basta lumapit sa harapan, nakataas ang kamay. Lumapit ako sa harapan nung araw na yon. Nakadapa ako, umiiyak at sabi ko, Lord, gawin mo akong tapat. Gawin mo akong lingkod mo. Mula noon, andyan ang Diyos, 3 buwan, hindi ko makakalimutan. For 3 months, mula nung araw na yon,
Lumipas ang 3 buwan, wala akong tigil na umiiyak at umiiyak. Naaalala ko lagi yon. Kung paanong kinausap ako ng Diyos, naggawin niya akong tapat. Sasabihin ko sa inyo katotohanan, pastor ako ngayon, ilang taon na, for 24 years, hindi po ako nananatiling tapat sa maraming pagkakataon. Bagamat sinabi ko, Lord, magawin mo akong tapat, ang Diyos naman di nagkulang eh. Pinapaalalahanan niya ako lagi. Mahuhulog na ako, konti na lang, konting-konti na lang. Nandyan na, bibigay na ako. Hinihila ko ng Diyos. Nakita ko yun, nasaksihan ko sa buhay ko. Ilang pagkakataon, magkakamali na ako. Tao lang ako eh. Sabi sa katabi, tao ka lang din naman. Lahat tayo. Kahit sinabi ko, Lord, gawin mo akong tapat. Pero ang Diyos naman hindi nagkulang. Ano ginagawa niya? Gina-justify niya tayo. Sinasanctify tayo ni Lord. Pinapanalahanan niya na tayo lagi. Nanghihina ako. Minsan may mga pagkakataon, makakarinig ako ng worship. Biglang iiyak yung puso ko, maiiyak ako. Sakyan, mag-isa ako. Biglang maalala ko, Lord, grabe ka. Tapat ka. Pag nakikita ko yung church na pinaglilingkuran po natin ngayon, pag nakikita ko yung building, paano kami nagsimula, naalala ko yung katapatan ng Diyos. Sinasabi ko, Lord, hindi ka nagkulang. Kami nagkulang. Kami, Panginoon. Ilang beses ka namin nabigo. Ilang beses ka namin nasaktan. Ilang beses kami sumuway sa'yo. Pero nanatili kang tapat. Bakit? Hindi siya nagkulang. Mananatili siyang tapat. Ngayong kapatid, ano ngayon ang gagawin mo? At isusukli mo sa katapatan ng Diyos sa'yo. Di ba nag-pray ka? Lord, gamitin mo ako. Panginoon, binibigay kong buhay ko sa'yo. Lord, mula ngayon, sa'yo na ako. Ilang taon mo nang ipinangako yun hanggang ngayon, di mo pa hinahakbangan. Hanggang kailan ka mangangako sa Diyos na hindi mo gagawin? Hindi naman siya nagkulang eh. Tayo nagkulang. Pero pinakakain ka niya. Sinusuplay niya ang pangangailangan mo. May sakit karamdaman ka, humingi ka, Lord, pagalingin mo ang aking anak, pagalingin mo ako. Di ba pinagaling ka niya? Ano ngayon ang isusukli mo sa isang Diyos na hindi kailanman nagkulang? Anong kailangan natin gawin? Lord, gawin mo kong tapat. Oo, magkukulang pa rin ako, magkakamali pa rin ako, pero alam ko, Panginoon, pinuproseso mo ako. Ginagawa mong lahat sa akin, pinaparanas mo sa akin ang lahat ng bagay na ito para masuklian ko ang iyong kabutihan sa aking buhay. Tayong lahat ay tumayo. Awitan natin muli ang Panginoon. Hindi siya nagkulang.